bayan namalo, nanira at nanakot ang China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal. Sa kasagsagan po yan ng resupply mission. Nagawa pang lumapit ng mga Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB ng China sa BRP Sierra Madre habang kinukuyog ang ating mga tropa. Sa video na nakuha ng PTV News, pati ang medical evacuation ay hindi tinantanan ng China kung saan nag-deploy pa ang mga ito ng missile boat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May hawak pang palakol ang tauhang ito ng China Coast Guard na itinutok sa mga sundalong Pilipino. Video ito na inilabas ng AFP kung saan nagkatensyon sa kasagsagan ng resupply mission sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Bukod sa pagpapatunog ng sirena, nagpakawala pa ng tear gas ang China Coast Guard at binantaang sasaktan ng ating mga tropa. Sa tagpuring ito ay patuloy na nilalapatan ng first aid ang isang sundalo ng Philippine Navy na naputulan ng kanang hinlalaki dahil sa pagbangga ng rib ng CCG. Sa isa pang video, makikitang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang mga rib ng China Coast Guard na kumukuyog sa mga sundalong Pinoy. Huli sa akto na tinusok ng kutsilyo ng isang tauhan ng China Coast Guard ang rib naman ng Philippine Navy. Mas naging agresibo pa ang CCG at pinagbubutas ang iba pang rib ng ating Navy. Sumagasa rin ang kanilang steel hull boat hanggang sa nagkabatuhan na. Tuloy-tuloy ang agresibong aksyon ng China Coast Guard. Hawak ang bolo at sibat. Pilit ding hinatak ng mga tauhan ng China Coast Guard ang lubid sa rib ng mga Pinoy. Sapul din sa video ang pagsungkit ng CCG sa isang bag mula sa rib ng Pilipinas. Gumamit pa ang mga Chino ng strobe light upang madisorient ang mga sundalong Pilipino. Sa aerial video namang ito, inipit ng dalawang patrol boat ng China Coast Guard ang isang rib ng Philippine Navy at hinatak papalayo sa BRP Sierra Madre para maihiwalay sa iba pang sundalong Pilipino. Tinangay rin ng China Coast Guard ang ilang mga gamit at supply. Sa mga larawang ito, kita kung paano sinira ng China Coast Guard ang communication at navigational equipment sa isang rib ng Navy. Umimpis din ng iba pang rib na makailang ulit tinusok ng bolo at kutsilyo. This is the first time na nakitahan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. Una nang sinabi ni Browner na mistulang pirata sa karagatan ang mga tauhan ng China Coast Guard kung saan ninakaw din ng mga ito ang armas ng mga sundalong Pinoy. Dagdag ng AFP, maituturing na barbaric ang ginawa ng China. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Hanggang sa medical evacuation sa mga sundalong nasaktan, hindi tinantana ng China Coast Guard. Sa video na nakuha ng PTV News, namataan ng Hubei-class missile boat ng PLA Navy na nakasunod sa rib ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa ang naturang missile boat ng dangerous maneuver katuwang ang mga rib ng CCG, kung saan nahampas ng malakas na tubig ang rib ng PCG. Wait here. Okay. Sa meeting point ng Medevac, 6 nautical miles mula sa Ayungin Shoal, nakabantay pa rin ang rib ng China Coast Guard. Naka-standby rin sa malayo ang hospital ship ng China. Hanggang sa ilipat sa barko ng PCG na BRP Cabra ang mga sundalong Pinoy, nakasunod pa rin ang mga rib, fast craft at barko ng China Coast Guard. It is really very unfortunate to note that even that humanitarian purpose of evacuating our wounded, may ganun pa rin pong actions na ginawa itong CCG. But in the end, we prevailed with the help of the Philippine Coast Guard. Muling nanindigan ng AFP na ipagpapatuloy ang RORE missions at magkakaroon ng adjustment upang maiwasan ang kaparehong insidente. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.